Let us open our Bible in Psalms 119, verses 49 to 56. Psalms 119, verses 49 to 56. Remember your promise to me. It is my only hope. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. The proud hold me in utter contempt, but I do not turn away from your instructions. I meditate on your age-old regulations. O Lord, they comfort me. I become furious with the wicked because they reject your instructions. Your decrees have been the theme of my songs, where I have lived. I reflect at night on who you are, O Lord. Therefore, I obey your instructions. This is how I spend my life, obeying your commandments. Psalms 119, verses 49 to 56. Blessed be the reading of God's Word. Thank you, Angela. Tayo po po lahat, mga kapatid. Muli palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Siya ay naririto sa ating kalagitnaan. We can all sit down. Praise the Lord. Praise God. Ngayon po tayo ay nasa ating tema about wilderness, the wilderness experience. And just for a recap, what we have talked about last week, in Hebrew word, the word wilderness means midbar. And midbar, ibig sabihin po noon is desert. Ito po ay ilang na lugar. Pero pag sinabi natin in the wilderness, nagiging midbar. In other words, to speak. So ibig pong sabihin, when we are in the wilderness experience, ibig pong sabihin, to speak. We need to listen to God's word when we are in a rough times of our lives. Isolated place, yan po ang ibig sabihin ng wilderness. Now, the reason why we are in this theme is we started last week, the wilderness experience, para mahanda po tayo ng ating mga espiritu at kaluluwa, ng ating mga sarili, when we go through this wilderness experience. Now, when we say na tayo po ay nasa wilderness experience, Pastor, anong ibig pong sabihin nito? Pag tayo po ay dumadaan sa wilderness experience, we face kakaibang mga problema sa buhay po natin that all we can depend on is no other than God. Hindi po ibig sabihin na tayo ay may pera or walang pera, tayo ay nasa wilderness experience. Take note, kahit po may pera tayo po ay magkakaroon pa rin ng wilderness experience. Hindi ka sasalbihin ng pera mo. Marami pong mga mayayaman ako mga kaibigan na mga Kristiyano, sabi na, Pastor, sa ibang church po sila, dumadaan ako sa wilderness experience. Pero mayaman sila. Karamihan po kasi sa atin, pag sinabing wilderness experience, ay walang pera agad. Hindi po yun. When we go through wilderness experience, ito po ay talagang tagtuyot sa spiritual, kumbaga. Hindi mo maramdaman ng Panginoon. Para bang wala kang direksyon sa buhay, nawawalan ka ng purpose. There are different kinds of trials that undergoes through your life para bang hindi mo talaga maramdaman si Lord. Every Sunday, ganoon na lang palagi, parang naging paulit-ulit na. And that's a wake-up call when God allows us to go through the wilderness experience. Ang Panginoon, number one, we have to go through the place of preparation, that's a wilderness, and the place of revelation. Natutunan po natin yan last week. And as a follower of Jesus Christ, we are drawn into the wilderness. Just like Jesus, when he was baptized, and after that, the Holy Spirit brought him into the wilderness, and there for 40 days and 40 nights, siya po ay nag-ayuno, he fasted, and then the devil was there to tempt him. But alam po natin na nagwagi ang ating Panginoon because the Word of God, these words are here in His heart. Ganun din po tayo. We must memorize the Word of God so that pag dumating ang punto sa buhay po natin na wala tayong Bible, pero tayo po ay merong puso natin, merong pong salita ng Diyos, na may memorize po natin salita ng Diyos, we are preaching to ourselves.
No, Moses was in the wilderness, the Israelites was in the wilderness, David was in the wilderness, Elijah went in the wilderness, John the Baptist preached in the wilderness. He was the voice in the wilderness crying out loud, prepare the way of the Lord. David and Paul was also in the wilderness. And so we are not exempted to go through this wilderness experience in our lives. Maaari po nating, I'm not saying, Lord, bring me to the wilderness. No, hindi po ako nag-pray ng gano'n because it would come to us naturally. Hindi po natin pinag-pray, Lord, bring it on. Hindi po, we do not challenge the Lord. China-challenge lang po natin si Lord pagdating sa tithes and offering. Doon po ang sabi ng Panginoon, test me in this, but in other things, we do not dare to test God. Tayo po kinakailangan ay handang sumunod sa ating Panginoon. And from last week's preaching, we can see that the goodness of God is still in the wilderness. Even though we don't feel Him, we don't receive blessings in the wilderness. No, paano natin malalaman na tayo po ay nasa wilderness? Number one, old ways of connected to God does not work anymore. Para bang nagpe-pray ka o nag-worship ka, hindi nagko-connect. Ba't ganun, Lord? It's an unfamiliar place. You're not sure what you believe. What you used to believe, you're not sure na ito na ba? Parang nagda-doubt ka sa pananampalataya mo kay God. You feel lost and confused about your purpose. Lord, ano nangyari? May purpose pa ba ang buhay ko? And you are in the wilderness experience if you're experiencing that. And nothing is growing or fruitful in your life. Kung kayo po ay nasa wilderness experience, wala pong tumutubo sa buhay ninyo, para bang stagnant ang buhay mo, and worse comes to worse, God is silent. Tahimik ang Lord. Wala kang nakukuhang revelation. But know that the Lord will never leave you. God will never forsake you. Amen po ba? That even in a still small voice, God can speak to you. Kaya nga po, pag sinabing in the wilderness, it means to speak. So let the Lord speak to us right now so that we would be prepared when we go through the wilderness experience. Amen? Shall we pray? Father in heaven, we thank you, God, for this time today. We pray, O Lord, that your anointing shall be upon us, anointing to listen to your words. Lord, tanggalin mo sa puso namin ang ano pang mga bato na naghahadlang, mga kalyo sa puso namin. Para bang sanay na kami sa ministry, sanay kami sa bawat linggo, Lord, but ibahin niyo, Panginoon, ang araw na ito. Na hindi ito naging routine ng buhay namin. Na obligado kaming pumunta rito. But Lord, pumunta kami dito sa lugar ng sambahan upang makinig sa iyo, upang sumunod sa iyo, Panginoon. Hipuin niyo po ang aming puso. Nawa po, Panginoon, ay matuto kami sa buhay ni Moses when he went into the wilderness and what we can learn about his life. And so, Lord, hide us all behind your glory because the purpose of wilderness is for us to be with you. Draw us near to you, O Lord God. Somehow we feel stuck in our spiritual journey. We experience challenge, and sometimes, Lord, it is so exhaustive. But we know that in the wilderness experience, it is transformative from glory to glory to glory. Panginoon, mangusap ka in Jesus' name. Amen. Now, after a person truly turns to Christ, there is a season of blessing. Sabi niyo, blessing! Yan ang gusto natin, di ba? Okay? Pag ang tao hindi nagpe-pray ng blessing, Lord bless me, may problema sa Christianity mo. Because God is a God of blessing. Hallelujah! Kapag hindi tayo nag-pray niyan, Kristiyano ka ba? Okay? So we ask God for blessing, and there will always be seasons of blessings in our lives. Seasons of glory, seasons of transformation, seasons of joy. Amen? The joy of the Lord is our strength. Yan po ang sinasabi ng Bible. And the Bible teaches us that after this season of joy, dumadaan po ang bawat Kristiyano sa tinatawag po nating seasons of being in the wilderness. Ayan. So kapag makarinig po kayo ng pastor na pag ikaw naging Kristiyano, matiwasay ang buhay, wala ka ng problema, lumayo po kayo. Hindi po yan totoong Kristiyano. Dahil sa Biblia, tinuturo po ng bawat isa ay dadaan po sa matinding pagsubok.
Merong pagsubok, may matinding pagsubok, may mas matinding pagsubok. Pero ang pinaka-importante po dito mga kapatid, the most important thing is we experience the Lord. Our faith is being grown deeper and deeper and higher and wider so we can see more of God's plan for your life. Amen. Kung hindi po tayo excited na makita pa, Lord, ano yung nais mong makita ko pa in a wider view, then what is the purpose of us being a Christian? Dahil bilang tatay, ang gusto ng Panginoon na tayo mag-mature, at kapag tayo nagmamature, mas nauunawaan natin ang kaisipan ng isang tatay, at na-share niya ang mas matinding purpose pa, ang mas lawak na purpose. That's why my daughters, gusto ko silang mas lumaki pa, para makasabay sila sa aking kaisipan. Mga plans, my plan as a father to them, mas maunawaan nila. Pero sa mga mas batang edad, hindi pa nila yan masyado mauunawaan. But as they grow and mature in their physical and intellect and emotional and also spiritual life, maaari ko na silang pagkatiwalaan ng mga bagay na dapat na iparating sa kanila. Naunawaan po natin. And during physical maturity, dumadaan po rin tayo sa mga kakaibang mga experience sa buhay natin. Even so in our spiritual maturity, dumadaan tayo sa prosperity, dumadaan tayo sa kasiyahan, dumadaan tayo sa mga gusto nating mga bagay. And instead of prosperity, dadaan din po tayo sigurado sa trials and temptations sa buhay natin. Now, there will be trials, there will be pressure in our lives, yung ating kapayapaan nawawala dahil you are in this area that hindi mo alam paano mag-navigate. Hindi natin alam paano mag-navigate. You know, in the desert, yung wilderness po na sinasabi sa Bible, this is not the wilderness just like the Philippines, na forest, na pwede mong markahan yung puno. Di ba? Para galing ako dito, markahan ko to. Sa desert po, na sinasabi sa wilderness sa Bible, in the Israelite, in the country of Israel, in the Middle East, ang wilderness pa is desert. Constant because of the wind, yung sand po, pabago-bago yan. Hindi mo pwedeng markahan yan ng X, galing ako dito. Tapos mamaya-maya, pong hangin, mawawalaan, mag-iiba po yung contour ng sand. Talagang maliligaw po kayo unless meron kang compass, north, south, east, west. Alam mo kung saan ka pupunta. Amen po ba? And how many of us know that the Bible is our compass in life? Na kahit tayo nasa wilderness experience, we read the Bible, hindi po tayo mawawala. Kampante po tayo na meron tayong patutunguhan. Can I get an amen? That's why it is so important for us to study and read the Bible. Even though na medyo nawawalan tayo ng kapayapaan kasi we are in this unfamiliar place in our life, tayo po pa rin ay masaya. So kapag napapansin mo, teka, parang ito yung preaching ni Pastor last time na about the wilderness experience. So I may be in the wilderness experience right now. Kayo pong nasa online, kung you identify yourselves with this, praise the Lord. Amen. Because this comes equal to maturity. Kapag spiritual maturity, kapag tayo dumadaan po tayo dito sa wilderness experience. But, teka lang kapag tayo po ay gumawa ng kasalanan, at nagkaroon po tayo ng problema sa buhay because of kasalanan, hindi po wilderness experience yan. Repentance po ang kailangan natin. Amen. Huwag po nating, nagkaroon ako ng kasalanan, nakapatay ako ng tao, nasa wilderness experience ako. Hindi po ganon. Kaya ka nakulong kasi nakapatay ka ng tao, nangulimbat ka ng cellphone, pagkatapos nahuli ka, nakulong ka. You cannot say that is a wilderness experience. Parusa ang tawag dyan. We need to undergo repentance. We need to undergo ang tawag po dito, discipline in our lives. But the wilderness experience is just like si Paul and Silas, nung sila ay nag-preach ng gospel, sila ay po nakulong, but what they did, they praised God. And God brought the miracle in that wilderness that they experienced. Amen po ba? So there's a difference between that. Ito po yung context, okay? Naunawaan pa natin, ito po yung context. Now, kung tayo po dumadaan sa kasalanan, nilalakaran natin yung kasalanan, magbalik loob tayo sa Panginoon. And God will definitely forgive you, and God will definitely place you in righteousness and holiness to follow Him wholeheartedly. And the Lord said, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, whether be it in the wilderness experience or in prosperity, the Lord will always be with you.
Now, in the life of Moses, if you can open your Bibles with me in Exodus chapter 2. In Exodus chapter 2, verses 15 to 25. Let's go there. Let's open our Bibles to Exodus. Sunod po ng Genesis. Mandang unahan niya ng Bible ninyo. Ayan. Exodus chapter 2, verse 15. Ito po yung nakapatay si Moses ng isang Egyptian soldier. Magsimula po tayo sa verse 11. Now, it came to pass in those days when Moses was grown, tumanda na po si Moses, he went out to his brethren, kasi po si Moses is an Israelite, a Hebrew person. And he received the calling of the Lord for him to be a deliverer. Even though that he is still an Egyptian citizen, tinawag siya ng Panginoon to be a deliverer. And so here is the story, how he went out of Egypt. And so now it came to pass in those days when Moses was grown that he went out to his brethren and looked at their burdens. And he saw an Egyptian beating a Hebrew. Binubugbog ng isang Egyptian ang kapwa niya Hebrew, one of his brethren. So he looked this way and that way, parang ganito. Ngayon, tiningnan niya kung may nakatingin sa kanya. And when he saw that no one is looking at him, he killed the Egyptian and hid him in the sand. Buried in the sand. Dilibing niya. And when he went out the second day, behold, 2 Hebrew men were fighting. Aaway na naman itong mga kababayan niya. And he said to the one who did the wrong, why are you striking your companion? By the way, ito po yung mga Hebrew people, mga kalahi po ni Moses, ay mga servants sa Egypt. So ito nakita po ni Moses na dalawa niyang kalahi nag-aaway. Ang sabi ni Moses sa kanila, bakit kayo nagsusuntukan? And in verse 14, ang sabi ng isa, who made you a prince and judge over us? Kita mo naman yung kapal na mukha ng mga taong to, no? Sino ka ba para maghari-harian sa amin? At ang pangalawa, sabi niya, gusto niyo rin ba kaming patayin? Do you intend to kill me as you killed the Egyptian? Di ba sabi kanina ni Moses, he looked on the left, he looked on the right, walang nakakita, pero may nakakita. May nakakita pala. Natakot ngayon po si Moses. So Moses feared and said, surely this thing is known. Kalat na ito sa buong Ehipto. Kasi siya po ay Prince of Egypt. He is not the Prince of Hebrew people, but he is a Prince of Egypt. Kaya when the Pharaoh heard of this matter, he sought to kill Moses. But Moses fled from the face of Pharaoh and went and dwelt in the land of Midian. Midian po is a wilderness. And he sat down by a well. Now the priest of Midian had 7 daughters, and they came and drew water, and they filled the troughs to water their father's flock. Then the shepherds came and drove them away. May dumating na mga shepherds, itong mga babaeng ito, pinalayas. Sige dyan. Mga siga-siga itong mga shepherds ito. But Moses stood up and helped them and watered their flock. Ano si Moses? Naging matulungin. And when these daughters came to Reuel, their father, he said, how is it that you have come so soon today? Kasi mabilis. Mabagal sila magsalok ng tubig, pero ngayon mabilis kasi tinulungan siya ni Moses. And they said, an Egyptian delivered us from the hand of the shepherds. And he also drew enough water for us and watered the flock. And so he said to his daughters, where is he? Why is it that you have left the man? Bakit niyo iniwan itong lalaking to? Tawagin niyo siya para mapakain natin siya. Then Moses was content to live with the man. Sumama siya doon. And si Reuel, he gave Zipporah, his daughter, to Moses. By the way, si Zipporah, naging asawa ni Moses. And she bore him a son he called Gershom, for he said, I have been a stranger in a foreign land. Now, going back, si Moses,
ay, alam po natin, di ba, si baby Moses nilagay siya sa isang lumulutang na basket. Kasi nung panahon na yun, sabi nung Pharaoh, yung hari ng Egyptian, marami sobrang dami ng mga Hebrew people. Sa sobrang dami nila, pag yun nagwelga, yari tayong lahat pag na-realize nila yung strength nila. Pero ano pong nangyari, anong ginawa? Lahat ng mga pinanganak na mga bata during the time of the birth of Moses ay pinagpapapatay, massacred and all. But itong nanay ni Moses, siya ay nanampalataya, nilagay siya sa isang basket at pinalutang-lutang sa river hanggang sa nakita siya ng princess, anak ng Pharaoh. At to make the long story short, pinalaki siyang parang prince ng Egypt, pinag-aral sa Egypt, namuhay ng isang Egyptian prince. At napakatalino nitong si Moses, napakapalad niya. But itong kanyang ate, si Miriam at ang kanyang nanay, ay tinuturuan siya ng secretly about him being a Hebrew and about the Lord. That the Lord is one, the true God. And so here makikita po natin, nung na-receive ni Moses ang kanyang calling to be a deliverer, sinubukan niya in his own might at nakapatay siya ng isang Egyptian at ang kanyang mga kapwa Hebrew people, inakusahan pa siya, sino ka ba para maging prinsipe namin? Prinsipe ka ng Egypt pero hindi ka prinsipe namin. At nalaman ng lahat ng tao sa Egypt na nakapatay itong si Moses at pinaghahanap siya ng kanyang Pharaoh upang patayin at siya ay nagpunta sa wilderness. Wala siyang choice but to flee. Okay? How many of us sometimes are like that? Now, we heard the calling of God in our lives. Tumanggap tayo sa Panginoon bilang Diyos at nagkapagligtas. Tapos tayo inakusahan. Ano, born again ka na? Born against Christ ka na. Sino sa atin dito ang na-persecute dahil Kristiyano ka na? Lahat ng pamilya mo, hindi Kristiyano. Ikaw, Kristiyano ka na. Nagbabago ka. Yung masahol mong buhay, kinalimutan mo na pero hindi pa rin siya na-appreciate ng mga magulang mo, ng kapatid mo, ng lolo't lola mo. Dahil nagbago ka daw ng relihiyon. Lumayo ka daw kay Kristo. Sino naka-experience ng ganun? Hindi ba ba't nakakalungkot? At ngayon nalaman mo na para ka bang gusto mong lumayo, gusto mong ma-discourage, and Moses is also like that. Or if you are a Christian and you receive a calling from the Lord, and then pinipilit mong gawin yung calling mo sa Lord, pero na-discourage ka ng isang leader. Na-discourage ka ng kapwa mo. Hindi ka bagay dyan. Kabago-bago mo. And you're so discouraged, you felt like, alam niyo yun, na ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Alam ko nakarinig ako sa Panginoon ng pagkakatawag sa akin, pero walang naniniwala. And so you felt alone, that no one is trying to help you, but know that God is there. And so Moses, lumayo siya, napunta siya sa wilderness. And sa wilderness, meron siyang nakitang mga anak ni Ruel, mga babae, at sila po ay nagsasalok ng tubig. At dumating yung mga shepherds sa mga salbahe, tabi kayo dyan mga babae, kami muna. Pero itong si Moses, probably he was thinking, tumulong ako dati, ako pa napasama. Mga salbahe talaga. Sino naka-experience ng ganun? Tumulong ka na, ikaw pa yung masama. Amen? Nagpaupo ka na ng matanda sa jeep o sa bus, ikaw pa yung masama. Kanina ka pa nakatayo. Di ba? Na-experience ko yan eh. Tagal-tagal mong paupo. Ngayon lang po ko tayo napansin eh. Di ba? Pero tayo pa yung masama. Ayan. And so probably si Moses, during that time, nag-iisip siya, tulungan ko ba to? But in his heart, because his mother and yung kanyang ate ay tinuturuan siya ng patungkol sa Diyos. At nanaig yung salita ng Diyos sa kanya at siya ay tumulong sa mga babaeng ito. At nagtaka yung tatay ng mga babaeng ito at sabi, ba't ang bilis nyo? Hindi naman kayo ganito kabilis dati ah. Sabi, tay, kasi may tumulong sa amin. May nagsalba sa amin. Nagsalok ng tubig, tinulungan kaming painumin yung mga flock. And so napabilis. Ay bakit nyo iniwan dun? Papuntahin nyo rito. You know, when we are in the wilderness, wag nyo pong
ililimit ang sarili ninyo na tumulong. Halimbawa, nagkaroon ka ng wilderness dahil wala kang pera. Hindi about, no, helping is not just about money. Kapag may lumapit sa inyo, sis kasi, bro kasi, yung anak ko na hospital, kailangan ko ng pera. Naku, wala akong pera, hindi kita matutulungan. Hindi naman yun ang kailangan ng mga tao talaga. Ang kailangan nila ang Diyos. So even though in the wilderness experience, mga kapatid, hindi mo maramdaman ng Panginoon, pero alam mong meron kang salita ng Diyos na iipon sa iyong puso't isipan, ito ang iyong isi-share sa Kanya. Naku, sis, bro, hindi kita matulungan. Sa wilderness experience din ako eh. Being in the wilderness experience is not an excuse for us not to help other people. Being in the wilderness experience is not an excuse not to help, not to be a blessing to other people. Hello? Because when we are in the wilderness experience, dapat pa nga tayong tumulong. Why? Because there is a blessing after that. So ano nangyari nung siya tumulong? Ang sabi ni Ruel, ito yung aking anak na si Zipporah. Mabait kang tao. Siguro in-interview ni Ruel si Moses. And remember, during that time, si Moses was still an Egyptian. Sapagkat sabi nung kanyang anak, may Egyptian na tumulong sa amin. Pero kakaibang Egyptian to Egyptian na tumutulong sa mga Hebrew people, parang hindi yata ito tama. Well, probably, di naman nabanggit sa Bible, nung ini-interview siya ni Ruel upang maging son-in-law, nalaman niya na siya ay Hebrew. And so going back, nung nalaman na Hebrew, ito he offered si Zipporah, though there are Midianites, ang Midianites po ay galing sa lahi pa rin ni Abraham, sa asawa niya si Keturah. And so here is Moses, what happened is, nagkaroon siya ng blessing, nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon siya ng lugar. Pero yung lugar pa rin na yun is not the same place ng comfort when he was in the palace of Pharaoh, sa palasyo ng Pharaoh, na andun yung pagkain, nasasap na pagkain, lahat, aral ka, etc. Dito, hindi, iba. Hindi siya sanay sa hirap. Pero ngayon, the Lord is preparing him for his ultimate calling. Ano po yung ultimate calling ni Moses? The deliverer. Sabihin nyo nga po, the deliverer. Because when you are in the wilderness, God will also call you to be lakasan natin, when God calls you into the wilderness, He calls you to be a deliverer. Pag-uusapan natin, deliverer pala ako. Uso ko yun, Lala Move, ganyan. Hindi yung deliverer na yan. Sapagkat pag dumaan ka sa wilderness, you will be able to hear God speak to you in a still small voice and you will treasure that voice. Ngayon, nakakarinig kayo ng salita ng Diyos kasi meron pong pastor na nag-preach sa inyo. But in the wilderness experience, God will allow you to hear His still small voice and you will cherish that voice. You will cherish that treasure and you will say, Lord, wow, grabe. Nasa wilderness experience ako, I cannot feel you, I cannot receive much blessing from you, just like before. But itong kakapiranggot na narinig ko sa iyo, this wow moment, God, this will change my life. And when you get out of that wilderness experience, because you are with the Lord, you know that you are with the Lord in this wilderness experience, guess what? God will choose you to deliver other people who are in the wilderness experience. Hello? That's why the Lord wants you to be in the wilderness experience, because God wants you to be the deliverer. God will use you to be a blessing to other people, to those who are undergoing the wilderness experience. Sinong excited? Okay? But then again, we do not pray, Lord, bring me on the wilderness experience. It comes natural to us. Seasons and time to have seasons. Sabi sa Ecclesiastes, there will always be time for everything. And so, ano po yung mga nalalaman natin kay Moses? After that, si Moses, when he was tending sheep in the wilderness, napunta, dinala siya ng God, the Lord, sa wilderness. And in this wilderness, in 40 years he was in Egypt. Another 40 years he was in the wilderness.
Malamang nakalimutan niya yung mga pinag-aralan niya. Ako nga, nung high school ako nagpapaturo sa akin yung mga anak ko about math, chemistry. Ngayon yung anak ko, fourth year physics, dumaan siya sa algebra, sa chemistry. Daddy, paturo naman ito. Pagtingin ko, pinag-aralan ko na yun. Pagtingin ko ganyan, kru. Ano to? YouTube. Yan lang anak, mag-aaral lang ako daddy mo ako, gano'n pala to. Sometimes gano'n din tayo, yung mga pinag-aralan natin, pinagmamalaki natin noon, nakakalimutan din pala natin. Si Moses, nasanay na siyang magpastol ng tupa. Magpakain, magpainom, dalhin yung mga tupa kung saan yung mga merong mga grass sa wilderness. And so for 40 years, naging ganun yung trabaho ni Moses. And do you know that in the Old Testament, shepherding is one of the lowest jobs during his time. And now, nung ika-40th year niya doon sa wilderness, nang muikot-ikot siya, suddenly bantay siya sa mga tupa niya, sa mga flocks niya. Actually, it was not his flock, it was his father-in-law's flocks. Pansin niya, katagal-tagal ko na dito sa disyerto, sa wilderness. Alam ko yung mga may nasusunog doon, sobrang init, ganyan. Pero ito, nasusunog na bush. Pero, hindi siya nakukonsume. Ibig sabihin, hindi nauubos. Di ba usually kapag yung kahoy ay nasusunog, nagiging abo. Tama po ba? Yung bush, kapag pag nasusunog, nawawala nasusunog, nakukonsume. Pero ito hindi. May mga branches pa din, meron pa ring mga leaves, dahon. And so he was curious. And so lumapit siya doon. Lumapit siya dahan-dahan. Tinitingnan niya gano'n. Anong meron dito? Kakaiba to At biglang nagsalita ang Panginoon. Moses. Ayan. Take off your feet. Take off your sandals on your feet because you stand on a holy ground. Wow. In the wilderness, God will get your attention. Again, ang nasusunog na bush sa disyerto, it's a natural thing. But this time, kakaiba siya, hindi siya nakukonsume. Andun lang siya, umaapoy lang, kakaiba. When you are in the wilderness, mga kapatid, sa araw-araw na na-experience mo na nasa wilderness experience ka, spiritual wilderness, there will be a time na mapapansin mo, sa routine ng buhay mo, ito kakaiba. At kapag may napansin kang kakaiba sa routine ng buhay mo, you must stop, must look, and begin to hear the Word of God. At anong sabi ni Lord? Alisin mo ang iyong sandalyas because where you stand is a holy ground. At anong ginawa ni Moses? Agad-agad niyang inalis ang kanyang sandalyas at siya ay nag-worship kay God. Lumuhod siya doon sa holy ground. At anong sabi ni God? You are my deliverer. Dito ni-reinforce ni Lord ang kanyang calling. Akala niya hindi na siya ganun. Akala niya shepherd na lang siya at kinalimutan na siya ng Panginoon. Akala niya yung narinig niya 40 years ago, parang kanya-kanya na lang yun. Parang pangarap ko na lang yun. O baka pangarap yun ng nanay ko sa akin. Pero hindi. During this 40th year, in his wilderness experience, so that's 80 years old na po siya, doon nangusap ulit ang Panginoon sa kanya, in the wilderness, where? In the wilderness experience. And God, sabi ni Lord, you will be my mouthpiece. Ang sabi ni Moses, Lord, sa tanda kong ito, tsaka hindi na ako marunong magsalita. Hindi katulad dati, naaral ako sa University of Egypt, but now wala. Hindi ko na maalala. Hindi na ako makapagsalita, nautal na ako. I will be your mouthpiece, ang sabi ng Lord. Oh my goodness. Eto na, nawala na talaga siya na-insecure na po si Moses during this time. And somehow, my brothers and sisters, when God allows us to go through the wilderness experience,
nawawala yung ating yabang. Nawawala yung ating confidence sa ating sarili. Why? Because in the wilderness experience, it's a place of preparation. It's a place where there will be humbling and there will be testing. Napag-aralan po natin yan last week. Amen po ba? There will be humbling and there will be testing. Yung mga napag-aralan natin, para bang walang saysay sa wilderness experience. Yung kayamanan natin, para bang walang saysay sa wilderness experience. Yung apelido mo maganda, para walang saysay sa wilderness experience. All we need to do is ask of the Lord. Kaya nga, Panginoon, mga kapatid, hindi ka dadalhin ng Panginoon sa wilderness experience. Kapag hindi ka nag-undergo ng prosperity, hindi ka nag-undergo ng joy, hindi ka nag-undergo ng paglalim sa Panginoon. So kinakailangan meron po niyan. Going deeper into the Word of God. Because God knows your capacity. Ang wilderness experience po natin, mga kapatid, hindi po tayo pantay-pantay ng wilderness experience. May wilderness experience na pang 1 month ka lang. May wilderness experience na pang mahabaan. May wilderness experience na pagkalalim. May wilderness experience na mababaw lang. Depende po yan sa pagtingin ng Lord sa iyong kakayanan. But trust me, wilderness experience is not just one time. It goes on. There will be seasons of joy and seasons of wilderness. But one thing is in common, whether tayo po ay nasa kapuspusan o sa kawalan, the Lord will never leave you nor forsake you. Amen. It is all for His glory. In Acts chapter 7 verse 30, after 40 years had passed, an angel appeared to Moses in the flames, and that is God, of a burning bush in the desert near Mount Sinai. Moses was in the wilderness for 40 years. There it was quoted. Moses was productive in the first 40 years of his life. In the next 40 years, para ba ang kanyang buhay is wasted. Walang kwenta. And how many of us experience sa buhay natin na parang naging walang kwenta yung buhay ko nung panahon na yun ah? Para bang nasayang. Balik na nga lang ako sa pagiging unbeliever. Dahil yung pagiging unbeliever ako madami akong kaibigan, marami akong pera, marami akong babae. Kung babae ka, marami akong lalaki. Di ba? Nandun yung tendency na gusto nating bumalik. Kasi hindi po tayo makareceive ng blessing sa Lord in the wilderness experience. But the very blessing of the Lord there, sabi niya, the Lord calls us unto Himself. That's what the Lord says. The Lord placed the Israelites in the wilderness to pull them closer to Him. Yun ang pinaka-importanting lahat. Mawala na ang lahat ng bagay. Wag lang ang Lord sa buhay natin. Hindi porke tayo na sa wilderness experience, iniwanan tayo ng Lord. Feeling mo lang yun. That's why faith is not a feeling. Faith is the substance of things hoped for, evidence of things that is unseen. Hindi natin nakikita. That's why we need to energize, make our faith strengthened every day in our lives para pag dumating ang wilderness experience na ito, hindi natin aakusahan ng Panginoon. Lord, nasan ka? Bakit ka ganyan? Iniwan na nga ako ng mga tao. Pati ba naman ikaw, iiwanan mo rin ako. Balik na lang ako pagiging unbeliever para tayo mga Israelites nung sila ay nasa wilderness experience. Grabe, puro mga reklamo. Alam niyo po, ang wilderness experience natin, it has a purpose. You can write that down. Our wilderness experience, it has a purpose in our lives. In Hosea chapter 2 verse 14, Hosea chapter 2 verse 14, ang sabi diyan, therefore I am now going to allure her, says the Lord. I will lead her into the desert and speak tenderly to her. It is in the desert experience that God speaks to us in a tender, loving way. Remember Elijah? Nung siya ay naging victorious against Jezebel's 400 false prophets, namatay lahat yun. Nung nalaman niyang papatayin siya ni Jezebel, ni Queen Jezebel, nagtumakbo, nagtago sa kuweba. At doon, sabi ng Bible, kumulog na at wala doon yung boses ng Lord.
Nag-earthquake, wala rin yung voice ng Lord, pero sabi niya, but there was a still small voice. A tender, sweet voice of the Lord. Minsan po kasi sanay tayo sa mga pastor na sumisigaw, no? Hallelujah! Ito ang sabi ng Panginoon sa iyo! Kumbaga pag ang pastor hindi sumigaw, walang anointing. Hindi po o ganun. Ano? Yung anointing na sa Lord talaga, lumadalo yan. Wala sa boses po. This is still small voice that God will use. Ang problema po sa atin, ang dami nating mga pinakikinggan. Katulad ngayon, may makina sa kabila, hindi ko alam, Batmeg. Wala tayong access dun nasa ibang ibayo yata. Anyway, ang dami nating mga boses. May social media na boses. Sari-saring mga boses ang dumadaan sa ang ating mga pinakikinggan, ang ating mga naririnig, na tayo po ay nalilito na ano ba talagang pakikinggan ko? Pero sabi sa Hosea, therefore I am now going to allure her, I will lead her into the desert and speak to her. What? Tenderly. Amen? Sino sa atin dito ang pag ikaw ay inutusan, para bang militar ang pagkakautos sa'yo? Halika dito! Gawin mo to! Anong gagawin mo? Gagawin mo, natatakot ka eh. Hindi po ba? Pero pag ikaw ay inutusan, brother, sister, halika. Ganito ang gawin mo. Okay? O kaya pag ikaw ay may revelation sa'yo, sinigawan ka, galit ba to? Pero pag may revelation sa'yong tender, ayan, talagang matetreasure mo. Amen. Hello. Matetreasure mo siya. Kaya we need to silence ourselves. When we are in the wilderness, kung alam mo, kapatid, na nasa wilderness experience ka, you have to silence your bitterness, you have to silence everything, yung mga negative energy, negative emotions, you have to silence them, yung mga false accusations sa'yo na hindi nila naintindihan kasi bakit ka nagkakaganyan, hindi nila alam na nasa wilderness experience ka, and you do not have to announce that you are in the wilderness experience. You have to shut everything down upon yourself and then listen to the still small voice, to the tender voice of the Lord. Minsan hindi mo yan makukuha sa asawa mo. Hindi mo yan makukuha sa tatay mo. Hindi mo yan makukuha sa pastor mo. Makukuha mo yan sa presensya ng Panginoon. Be still and know that He is God. Amen. How loving God is. In Deuteronomy chapter 8, sabi ni Moses himself says the reason. Chapter 2 of Deuteronomy chapter 8. Sabi diyan, remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years. To what? To humble you, to test you, in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commandments. Kahit mga pastor, aral ako sa Bible school, nag-masteral ako sa ganito, nag-doctorate ako sa ganito. Alam niyo pa, pag dumaan sa wilderness experience, wala pong kwenta lahat ng mga yan. Unless hindi po natin isilin na puso at hindi tayo natututong makinig sa still, small, tender voice ng Lord. Hindi natin pwede ipagmayabang yung ating mga posisyon, yung ating mga certificate, mga diploma, mga sari-saring mga seminar and conferences na inatinan para sabihin natin, handa na ako. Ang pinaka-importante, yung preskong boses ng Panginoon. The freshly, timely voice of the Lord. It is a time of refreshing in a hot and exhausted place in the wilderness. Andyan yung boses ng Panginoon. Napakaganda. To humble us, to test us. Ano ba yung pagmamayabang mo, Jun? Yung pinag-aralan mo? Yung mga na-achieve? Ang pinaka-importante po sa buhay natin, mga kapatid, walang iba kundi ang presensya ng Panginoon. Tanggalin ang lahat. Titulo, posisyon, pinag-aralan mo. Wag lang ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Can I get an amen? No, in Deuteronomy chapter 8, malinaw po rito that God led them all the way. Pag dumaan ka po sa wilderness experience and you are
undergoing your spiritual maturity, understand fully and have faith that it was the Lord who led you into this season of the wilderness. Why? Kasi kapag hindi mo po pinanampalatayaan, si Lord ang nagdala sa akin dito, sa wilderness na ito, magkakaroon ka po ng bitterness, mga kapatid. Lord, bakit mo ko dinala dito? Lord, bakit mali ang aking pinagdadaanan? Hindi po talaga natin maunawaan, kapatid, ma-stumble ka. Huwag po ganun. Here, we must understand that God, in this season, led them all the way to the desert 40 years. I'm not telling that you will be 40 years, that you will go into the wilderness experience. God forbid. But know that when all of us goes into the wilderness experience, it is the leading of the Lord. It is the leading of the Lord. In Galatians chapter 5, ang sabi ron, be led by the Holy Spirit. Keep in step with the Holy Spirit. Sumunod tayo sa Panginoon. Huwag tayong pahuhuli. And let us forget our past mistakes and failures when we are in the wilderness. Sapagkat sa wilderness, feeling mo, minamalas ka. Walang blessing na dumating, walang promotion, wala kung ano-ano. Ano ba nangyayari dito? Parang stagnant lang yung buhay ko. Tapos sasabihin natin, kamali kasi ako. We become insecure and we tend to blame ourselves. Sometimes we tend to blame God. Lord, ba't hinayaan mo ko magkamali? Nagre-recall lahat sa atin ang ating mga pagkakamali. Just like Moses. Sana pala, hindi ko na lang ginawa yun. Sana pala, ganito, sana ganyan, sana ganito. But when we understand that God has put us into this season, we will begin to be excited to listen to the tender voice of God. Napakahirap nun kasi hirap ka sa sarili mo. Hirap ka sa buhay. But the Lord is there. Hindi mo maunawaan ano nangyayari. Lord, ano nangyayari sa buhay ko ngayon? But there is a tender voice of the Lord to humble you, to test us, to allow you to forget your past mistakes and failures. Moses learned to deal with his mistakes in the desert. He learned to deal his mistakes in the desert. And so God, in looking in the life of Moses for 40 years, masasabi po ba natin, the 40 years of Moses was wasted? Hindi natin masasabing nasayang. Because in the wilderness, God is still with us. And I want to tell you that God is with us in a wilderness experience. In Deuteronomy chapter 32, verse 10 to 11, Deuteronomy chapter 32, verse 10 to 11, ang sabi po rito, anong sinasabi ni Moses? Ito po'y awit ni Moses. In a desert land, he found him in a barren and howling waste. Ano, howling waste? Yung howl, yung gano'n ng mga aso, howling waste. Yung mga walang kwenta. Diba? God shielded us. He shielded him and cared for him. He guarded him as an apple of his eye. Like an eagle that steers up in the nest and hovers over its young, that spreads its wings to catch them and carries them in its pinions. Matindi. In the wilderness, hindi po natin ramdam ang Panginoon, para bang stagnant ang buhay natin. There is no blessing na matinding pumapasok sa buhay natin, but God is with you in the wilderness, mga kapatid. Ang sabi ni Moses dito, in a desert land. Hindi ko alam kung ano ang tono nito, pero ito ay kanta. Sabi, in a wilderness, God found us in a barren and howling waste. Anong ginawa ng Lord? He shielded us and cared for us. He becomes the apple of our eye. Ano po yung apple of our eye? Yun po yung pinakagitna ng mata ninyo. And in science, it is worthy to note in science, I heard this from Pastor Carlo in kanyang research about what apple of the eye means. Ito po yung pinakagitna ng ating mata. Sino sa atin dito, bago ka pa mapuwing, pumikit na yung mata mo? Bago ka pa mapuwing, pero meron talaga iba na napupuwing. You know? Di ba nga malalaki talaga yun? Pero yung mga bagay, nararamdaman yan ng mga pilik mata mo. Kaya may pilik mata tayo, huwag yung bubunutin yung mga pilik mata nyo, ha?
Yung mga iba, bumibili pa ng mas mahahabang pilikmata na parang hirap ibuka yung mata niya. Apple of the eye. Kaya nandyan yan. Kaya may eyelid. Sumasara yan ng automatic. Di ba? Mararamdaman pa lang na mata mo ganyan, palapit pa lang, puputok, sasara na yan. But God is better than our eyelid. Alam ng Lord, kung may parating ko, mapupuwing ka sa buhay mo, spiritual. Now, even though when you go through the wilderness experience, God encircles you. God shields you. He cares for you. Babantayan ka ng Panginoon. He guides you. And God never forgets His promise. Kahit tayo nasa wilderness, tayo nakakalimot tayo sa promise ng Lord. Pero tayo po mga kapatid, hindi nakakalimutan ng Lord ang mga pangako niya sa buhay mo. Alo? Sabi mo sa katabi mo, sikuhin mo ng mahina ang pangako ng Lord sa iyo. I-claim mo na. Claim mo na. Amen. Ayan. Sa katabi mo, sa kabila naman, tulungan mo ako pag-pray yan. Sige, sabi mo sa kabila mo, tulungan mo ako. Mag-pray tayo, pag-pray mo ako. Di ba? That's what community is for. Hello? That is what community is for. That's what spiritual family is for. We are praying for one another. Hindi ka nag-iisa. Kapag nasa wilderness ka, mag-isa ka, lugi ka. Kaya tayo may church. Meron tayong mga kasama. Kapag nasa wilderness experience tayo, God allowed you to have a friend, a spiritual family, for you to, hey, dumadaan nga ako sa wilderness experience, huwag mo kakalimutan na pag-pray, ha? Nahirapan na ako. Hello? Kaya nga kapag may wilderness experience tayo, huwag kang ma-pride. Pag andun na yung listahan mo, na-checkan mo na, teka lang, andito yata yung, kahit isa lang dyan, mga kapatid, na senyales na ikaw ay nasa wilderness experience, huwag kang mayabang, ipagsabi mo, kapatid, nasa wilderness experience yata ako. Huwag mong kakalimutan sama sa prayer mo palagi. Bakit? Ang tinutulungan ng Panginoon kapag nasa wilderness experience ka, humility. Nasa wilderness experience ka na nga, di kaya ko to. Ito yung sinasabi ni Pastor Jun, kaya ko to. O sige, kaya mo, ikaw na. Ikaw na. Hindi po tayo ganun. God did not build us to be isolated with one another. Yan ang plano ng kaaway. Kaya ang kaaway kapag nasa wilderness experience tayo, mas alam niya na sa wilderness experience tayo. Bakit? Kita niyo yung spiritual na kalagayan ng buhay natin. Tayo minsan, physical. Sa spiritual, hindi talaga natin nakikita, pero ang kaaway ay, ito alam ko to. Nasa wilderness experience to, pagkakataon ko na. Paparamdam niya sa atin yung matinding depresyon, matinding disappointment, discouragement. Magiging sensitive ka, mga kapatid. Naku, si pastor, gito sinabi, grabe si pastor talaga. Naku, yung asawa ko, ganito, nakaka-discourage. Yung tatay ko, yung nanay ko, grabe nakaka-discourage, parang ayoko na. Ito na. Hindi ba? Kasi ang kaaway, kaya-kaya niyang i-twist ang sinasabi mo. Ang sinabi niya tama, pagdating sa iyo mali na. Bakit? Kasi sensitive ka masyado, nasa wilderness experience ka. You are not familiar with this place. Pero kung tayo po'y nananatili sa pangako ng Panginoon, tinitiyak po ng Panginoon sa iyo na ikaw ay makaka-receive ng napakalaking promises ng blessing ng Lord para sa atin. No, the blessing of God, sabi sa Bible, is not slack o hindi mabagal. Sa tingin lang natin mabagal, but in the perfect time of the Lord, He will do it for you. Huwag tayo magmamadali. Moses probably felt the same way. Lord, ang tagal ko na. Ano ba naman, nakalimutan na siguro ni God yung calling niya sa akin na maging deliverer. Okay na sa akin maging shepherd. Okay na sa akin dito sa initan, sa walang kwentang trabaho. Okay na to. Pero ang pangako ng Panginoon nandyan. Tinitrain tayo ng Lord sa wilderness experience to be a deliverer. In Exodus chapter 2, verse 23, during that long period, the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God. Yung kanilang cry, yung kanilang paghihirap. So Moses would have heard about ito mga experience ng kanyang mga kababayan. So Moses would want to do something about this. Pero anong ginawa niya? Without the power of God, he can really do nothing.
In the wilderness, dito tayo nakaka-receive ng anointing from the Lord. In the wilderness, dito tayo nakaka-receive ng wisdom from God without even us knowing. Hindi natin napapansin, ay tumatalino na pala ako unless na ilagay tayo ng Lord. Ito ka, familiar sa akin to, natutunan ko to sa wilderness. Kaya huwag tayo magmamadali mga kapatid. If you know that you have a calling from God, be prepared for that calling. Be prepared. Treasure, honor that calling. Hello? Kung ikaw kabataan ka, nakareceive ka ng calling from the Lord, huwag ka magmamadali. Huwag ka magmamarunong. Be under a covering. Magpatuto tayo, magpatulong tayo na matuto, dahan-dahan. Ay, yung pastor na yan, mas magaling pa ako dyan eh. Diba? May mga ganyan. Yung pastor na yan, inimbitahan ako dito, hindi ako pinayagan. Insecure malamang yung pastor na yan. Alis na ako sa church na to. Yan. Buti na lang walang ganun dito. And I thank God na nagtitiwala sa akin yung mga young professionals, yung mga panawagan sa Panginoon to really, hey, settle down. Not this time. Not this time. There will be time. I promise you, there will be time. Ganun ang ginawa ng Panginoon kay Moses. Dinala siya sa wilderness. Because there will be time in his life. Now, mga kapatid, going back, and I'll end with this. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, you will be my deliverer. I will speak on your behalf. Doon nagkaroon siya ng lakas ng loob. Si Moses. Na lumabas sa wilderness and to fulfill his calling in his life. To be what? The deliverer of the Hebrew people. And we know what happened. He went there. At ang sabi niya, Pharaoh, let my people go. Tinawanan lang siya ng Pharaoh. Let my people go. And dito, sabi niya, Lord, anong nangyayari? Nagkaroon po na, to make the long story short, nagkaroon ng bakbakan ng mga magician versus the power of God through Moses. Nagkaroon ng 10 plagues of Egypt. Nagkahirap-hirap na ang mga Ehipto. Damay doon, pati yung mga Israelita, yung mga Hebrew people. Yung mga nagkaroon ng palaka, hindi ba? Pati yung mga Hebrew people, ay naapektuhan sa mga palaka, sa mga langaw, at iba't iba pang mga plagues. Ano ba yung plagues sa Tagalog? Nakalimutan ko. Sumpa. Salot. Thank you, Mami. Salot. Matinding salot. Lahat walang exempted. Pero pagdating sa pinakadulo, ito yung matindi. Lahat ng mga firstborn, patay. Ayan. Dadating ang angel of death. Pero merong sinasabi ang Panginoon kay Moses. Kapag ang dugo ng tupa nilagay mo sa hamba ng iyong mga bahay, yung pinto ng bahay niyo, that angel of death will pass over that house. So this time, meron pong exemption. Amen? Merong exemption. And so that's what happened. Namatay yung panganay ni Pharaoh. Yun na yung clincher. Sabi ni Pharaoh, lumayas na kayo! Sige na, lumayas na kayo. Pati mga kayamanan, kunin nyo na. Ayun na. Ito si Moses, bilis na! Batsi na tayo! Bago paisip nito, bilisan nyo. Ayan. Milyong-milyong mga Hebrew lumabas ng Egypt, dala ang kayamanan ng Egyptian Pharaoh. And we all know what happened. Nagbago yung isip ng Pharaoh. Teka, nabudol yata ako. Hindi pwede to. Habulin sila. At pagdating doon sa Red Sea, ano po nangyari? Nako, eto na. Nagsisimula na yung mga Hebrew people. Nako, mamamatay tayo rito. May napakalaking baha, ang tawag dito, Red Sea. Pero ang ginawa ni Moses, sa leading ng Holy Spirit, Moses prayed at nagkaroon ng Red Sea crossing. Nagkaroon ng tuyo sa gitna ng Red Sea. At dumaan doon yung mga Israelita, mga Hebrew people. At nakita to ng mga Egyptian, bilisan mo! Nagkaroon ng miracle! Anak, bakit hindi miracle? Bilisan mo! Tao! At ano nangyari? Pati yung mga Egyptian naka-experience ng miracle. Alam niyo ba yun? Naka-experience ng miracle ang mga Egyptian. Nakatungtong sila doon sa seabed. Uy, starfish. Uy,
Halaan. Uy, mga isda. Ganun. At nung pinaka-last ng Israelite nakalagpas ng ganun, biglang nag-cave in yung wall ng tubig. Lahat sila patay. Di ba? Kaya mga kapatid, huwag tayong maging Egyptian. Na kapag may miracle na nangyayari sa iyong mga katabi, pati ikaw may experience mo yung miracle na yun, pero you are running after negativity of that person. Kakaroon lang naman yan ng blessing kay Lord kasi ganyan. Naku, matatabunan ka po ng miracle ng Lord. Instead na madadamay ka sa blessing niya, maaambunan at mauul na at babahain ka ng blessing niya, ay curse ang mangyayari po sa atin. So, tingnan mo yung katabi mo, idamay mo ako sa blessing mo, ha? Ayan. Idamay mo ako sa blessing mo. Ayan. Delikado kapag malunod tayo, no? Mahirap yung malulunod po tayo, patay mga Egyptian army. Imbis na matuwa sa blessing, talagang gusto pa rin patay. Alam, kung ako yung Egyptian commander, at nakita ko nahati yung Red Sea, huwag na tayong pumunta dyan. 10 plagues na nga, yun na-experience natin, ito, delikado to. Matindi yung Diyos nila. Na-experience at nakatawid pa sila. Na-experience nila tumapak sa seabed ng tuyo. Pero iba yung kanilang motibo. Kaya mga kapatid, huwag tayong maiinggit sa blessing ng may blessing. May time ka. Amen. May time ka. Pangako ng Lord, may blessing na darating. Hallelujah. Eto na. Nakatawid na sila. Naku naman ng pagtawid nila, sabi ni Moses, okay, padala tayo ng espiya. Bawat tribo may isang espiya. Ang dalawang pangalan na banggit, si Joshua at si Caleb. Nalala po natin yon, hindi ba? Tumawid lang sila. Dapat 7 days lang eh. Andun na sila sa wilderness, sa promised land. Pero pagbalik nila, anong ginawa? Yung 10 negative. Naku, maganda nga yung lugar na yun, pero lalamunin tayo dyan ng mga higante, papatayin tayo dyan. Pero sabi ni Caleb tsaka ni Joshua kay Moses tsaka sa mga tao, hindi. Kayang-kaya natin yan sa kapangyarihan ng Lord. How many of us know na kapag tayo'y dumaan sa matinding blessing, dumaan tayo sa deliverance, blessing na yun. Hello? Pag ikaw ba naman ay hindi pa talaga matuto, mag-surrender po sa Panginoon, idadaan na naman tayo ng Panginoon sa matinding blessing. Ano yan? Blessing ng pagsubok. Will you follow the Lord fully or not? Pag nakita natin, ay maganda nga ito, pero may threat. Matatakot po ba tayo? Ang nais ng Panginoon, when God leads you into the promised land, it is always to be a blessing. Mahirap nga, pero may blessing po dyan. Hello? Dalawa lang yung nakakita ng kapangyarihan ng Panginoon. The rest, hindi eh. Diba? So what happened? Sila po ay nagpaikot-ikot sa wilderness for 40 years. And for 40 years, itong mga Israelita na to, itong mga Hebrew people na ito, walang ginawa kundi magreklamo. At anong reklamo nila? Napakasama ng Panginoon. Dinala niya tayo sa wilderness, sa desierto upang patayin. Grabe. Sino sa atin dito ang naging ganun? Totoo ba ang Diyos? Totoo ba yung Bible? Bakit ganito ang nararamdaman ko sa buhay ko? Wala akong nakikitang blessing. Bakit ganito? Walang saysay lahat. Ba't porkit ba may blessing, saka lang may saysay? Hindi po. Dapat maunawaan natin ang kawalan para mas maunawaan natin ang blessing ng Lord. Hello? Ito mga, sabi nila, masabuti ba bumalik na lang tayo sa Ehipto? Kaysa ganito sa pagkakahirap. Dinala tayo dito ni Moses para patayin. Ano ba naman yan? Hindi ba? Paikot-ikot na sila sa wilderness, nagmekos-mekos na sila sa wilderness. Paikot-ikot na sila, puro sila reklamo.
Na tornado na. Minsan tayo ganun, no po. Lord, hilong-hilo na ako nung ginagawa mo sa akin. Diyos ka ba talaga? Kaya mga kapatid, pag nasa wilderness tayo, mag-iingat tayo sa mga binibitawan natin salita. Sasakyan ka ng kaaway. Remember what you declare in your mouth? Saan nanggagaling yun? Hindi sa utak, sa puso. Hindi po ba? Sabi ni Jesus yan eh. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Duma naman to, totoo ba tong Kristiyano? Totoo ba tong Bible? Totoo ba si Jesus? Totoo ba yung pananampalataya? Totoo ba yung sinasabi ni pastor? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Grabe na to. Ayoko na. Kaya maganda kapatid, merong palaging kasama na hindi siya talaga di ka lulubayan. Kaya ka ipapadaan ng Lord sa wilderness. He will lead you there para makalabas ka, para pag makalabas ka, ikaw yung kasama niya. Sasamahan mo yung mga tao na sa wilderness. Ikaw yung magbibigay ng encouragement at hindi discouragement. Kaya ka nandiyan sa wilderness, makasalanan kang tao. Buti nga sa'yo, yabang mo kasi. Hindi ganun. Pag nakikita natin sila, at pag ikaw ay nakadaan na sa wilderness, tinitiyak ko, ikaw ang gagamitin ng Panginoon upang maging encouragement, alalay sa kanila. Halika nga rito, payakap nga, Brad. Ayan. Pag-pray nga kita. Tara, mag-McDo tayo, usap tayo. At pagdating naman sa McDo, hindi siya nagsasalita. At ikaw naman, pikon na pikon ka, nilibin na nga kita, ayaw magsalita. Hoy! Hayaan mo na. Minsan ganun lang kailangan, tahimik. Gusto lang nila may kasama. Huwag tayo ma-offend kapag ayaw magsabi sa iyo. Pero gusto kang tabihan. Pero ayaw magsalita, hayaan mo lang. Hayaan mo lang na ganun. Hindi porkit hindi ka kinakausap, wala kang kwentang kaibigan. Hindi. May pinagdadaanan nga. Hayaan mong maging nandyan ka lang. Mamaya magsasalita na yan. Baka nga umiyak pa yan eh. Hindi ba? So mga kapatid, going back, etong mga Israelita na ito, anong ginawa po nila? Inakusehan nila ang Lord. Alam niyo ang problema sa kanila? Hello? Alam niyo po kung ano? Tanungin niyo po, ano po, Pastor? They did not doubt the Lord. Yung buong Israelites. Alam niyo yung doubt nila? Alam nilang andyan ang Lord. You know why? There's the pillar of fire by night, pillar of cloud by day. May mana na nalaglag araw-araw mula sa langit. Hindi po ba? Hindi sila pinapabayaan ng Lord. Tapos, ang kanilang mga damit, sandalas, palaging bago. Hindi po ba? Pero palagi pa rin sila nagreklamo. You know, they did not doubt the existence of God. Listen very carefully. Gusto kong tumatak po ito sa ating puso. The Israelites did not doubt the existence of God. They doubted the goodness of God. Ayan. The Israelites did not doubt the existence of God. They doubted the goodness of God. Lord, ba't ang sama mo? Pinadaan mo ako dito? Anong kwenta kang Diyos? Totoo ba talaga tong Bible? Hindi naman yata totoo to. Di ba? May Diyos nga. Pero ito yung Diyos na hindi caring. May Diyos nga, pero hindi ito yung Diyos na gusto kong maging Diyos. Ganon ang naging boses ng laman ng puso ng mga Israelita. Naniniwala sila sa Diyos. But they doubted the goodness of God. And let that sink in your heart. Let that sink in our minds. Pastor, dumating ba sa point sa buhay mo that you doubted the goodness of God? And to be honest, yes. I have been in the different kinds of wilderness experience, easy to the most terrible, and I doubted His love. But it's a good thing
I do have friends. I do have spiritual mentors. Ayokong sabihin, Lord, pangit. But one thing that God dealt with my heart is my pride. Yung pride ko. Bakit hindi mo kayang sabihin sa kanila? Pinagpipray ka naman nila palagi, mga kaibigan mo sila, mga mentors mo sila eh. Bakit hindi mo kayang sabihin? They really care for you. Sabi ko sa sarili ko, nakakaya. Malakas ako eh. Kilala nilang malakas ako eh. Ayoko yung pakita yung kahinaan ko. Pastor ako eh. Hindi uso sa pastor ang mahina. Hindi pwede yung ganito. I doubted the goodness of God. But then God dealt with my pride. And I cried. Sabi ko, Lord, it's not like this. I want to hear more from you. And so I consulted my spiritual mentors. Kaya mas importante, mga kapatid, may talaga may nangingibabaw sa'yo na dumaan na sa mga pinagdadaanan mo. Ang layo na kanilang nilakbay. Dahil sigurado ko meron tayong mapupulot sa kanila. And when I spoke to them, I heard the tender voice of the Lord through them. Ine-expect ko, kasi ganito ka, ganyan. Akala ko talaga pagagalitan ako. But they embraced. I felt the love of the Father. And I was so emotional. I was touched deep in my core. And I said, sorry sa Lord if I doubted your goodness. Lord, if this comes again, remind me of your goodness always in my life. And Lord, I pray for my brothers and sisters. When they go through trials, that they will never ever forget your goodness. So mga kapatid, let the Holy Spirit speak to you when you go through the wilderness. Amen? Do not ever forget the goodness of the Lord. Amen? Can we all stand? Hallelujah.